Hi crafters! Tara samahan niyo akong gumawa ng forget me not. Pero this time naka-stem na siya, tapos lagyan natin ng beads. Ito nga pala yung mga materials na gagamitin natin. Milk cotton, 5 ply. Yung floral wire number 16, tapos yung bead natin dyan 8mm. Ganito pala yung paghawak ko ng yarn. Panoorin nyo na lang kung paano ko pinulupot sa kamay ko. Yan. Ganyan. Ngayon naman gagawa tayo ng magic ring para sa foundation. Ganyan ko lang ginagawa yung magic ring para hindi na komplikado. Insert ko lang yung hook sa bilog na ginawa ko sabay hila sa yarn. Yan, magic ring na yan. Tapos chain 3. Nagsistart na pala tayong gumawa ng first petal natin. Tapos yarn over. Tapos insert natin sa magic ring. May 3 loop na tayo ngayon sa hook. Mag-yarn over tayo, lagpas sa isang loop. Yarn over, lagpas sa 2 loop. Tapos yarn over, lagpas sa 2 loop ulit. Hanggang matira isa na lang. Tapos mag-chain 3 tayo. Tapos yung hook, i-insert natin, balik doon sa magic ring. Ayan. Hila sa yarn, tapos slip stitch. Ayan. Nakagawa na tayo ng first petal natin. Para sa susunod na petals, same lang siya sa unang petals na ginawa natin. Chain 3, tapos yarn over. Ganun lang ulit. Same pattern lang hanggang makompleto mo yung 5 petals. Binilisan ko na lang sa bandang part na to ha, para hindi na masyadong humaba yung video. Basta same pattern pa rin siya, dire-diretso nyo lang yun. Kung paano yung ginawa yung first petal, ganun lang din siya, same pattern hanggang pag 5th petals. Yan, pang 5th petals na tayo. Ganun lang ulit. Chain 3. Tapos yarn over. Tapos insert mo yung hook sa magic circle. Tapos yan. Ganyan lang ulit. Yan. Tapos chain 3. By the way, yung tail kailangan nakaipit lang siya ha. Hanggang dulo, hanggang pag 5th petals mo, nakaipit lang yung tail. O yung kabilang dulo ng yarn. Ayan, matatapos na tayo. Chain 1 para mag-lock. Ayan, tapos na tayo. Sa pagkat naman ng yarn, huwag mong isasagad. Lagyan mo ng allowance. Kasi magagamit natin yan mamaya. Ayan, hilahin mo yan. Para humigpit siya. Ayan, nakagawa na tayo ng forget me not. Ngayon naman, kuha tayo ng floral wire. Hahatiin natin yan sa 4. Ayan. Ganyan lang kaikli yung gagamitin natin. Again, number 16 yung floral wire na ginamit ko dyan. Panoorin nyo na lang kung paano ko siya tinupi ha. Ayan, ganyan lang din siya kasimple. Ayan. Tapos tutupiin ko siya uli ng maliit. Maliit na maliit, parang pangkawit lang. Ayan. Tara, ilagay na natin siya sa bulaklak. Para mailagay natin, taob natin yung bulaklak. Ayan. Diyan sa pinakagitna, ilagay natin yung floral wire. Ayan. Diyan, gagamit na tayo ng glue gun. Lagyan lang natin ng sapat na glue, yung sakto lang na hindi matatanggal yung bead na ilalagay natin. Hindi mo din masyadong dadamihan yung glue para hindi masyadong obvious. Mahirap na kasi siyang itago, lalo na pag natuyo na yung glue. Magkukulay puti na siya, hindi na siya ganun kalinis at kaganda tingnan. Tapos diba sabi ko kanina, sa pagputol, wag mo siyang isasagad. Diyan natin siya magagamit. Yan yung pang cover natin dun sa stem ng bulaklak. Ayan, ganyan lang siya. Alam ko na-gets nyo lahat yan. Please don't forget to follow para sa mas marami pang tutorial. Salamat!